Malalim na ang gabi. Nagising ako sa maingay na tunog ng electric fan. Pupungas-pungas akong bumangon at sumulyap sa wall clock. Mag-aalas 12 na pala ng hating gabi. Kaya pala nagwawala na sa gutom ang sikmura ko. Hindi ako makapaghapunan kanina dahil mainit ang ulo ng amo ko. Ayaw raw akong makita kaya agad na lang akong nagkulong sa kwarto at natulog. Sa 2 taon kong pamamalagi dito sa bansang Spain, itong nagdaang buwan lamang naging mahigpit sa akin ng amo ko. Noong bago pa lang kasi ako dito mabait sila. Lalo na si Madam Z. Siya ang amo kong babae. Mapagbigay sila at hindi rin mahigpit. Kaya naman nawili ako dito. Buwan-buwan din noon. Hindi ako pumapalya sa pagpapadala ng pera sa pamilya ko sa Pilipinas. Pero simula nang pumanaw si Madam, nag-iba na si Sir Aji. Laging mainit ang ulo niya at palagi na rin nakasigaw. Nagsimula na rin ang kalbaryo ko sa bahay nito. Hindi na ako nakakalabas ng bahay. Kapag papasok kasi siya sa trabaho, palaging nakalak ang bahay. Hindi naman ako makahingi ng tulong sa pamilya ko. Dahil sa tuwing tatawag ako sa Pilipinas, palaging galit ang nanay ko. At ang tanging bukang bibig niya ay kung kailan ako magpapadala ng pera. Minsan, hindi ko na mapigilang sumama ang loob sa kanya. Ni minsan kasi, hindi niya ako nakamusta. Wala rin akong mahingi ng tulong sa iba. Kaya sinabi ko sa sarili ko na, kaya ko pa naman. Baka kapag tiis pa, since malapit na rin matapos ang kontrata ko dito. At isa pa, pinapasweldo naman ako. Kalahati nga lang. Pero ayos na yon, kaysa wala. Mas gusto ko na lang din siguro mamatay na lang dito kaysa umuwi sa Pilipinas at doon mamatay sa sama ng loob. Lumaki ako sa poder ni nanay. Hindi ko nakilala ang tatay ko. Anak ako sa pagkadalaga ni nanay. Anak sa pagkakamali. Kaya nga naiintindihan ko kung bakit gano'n na lang ang trato niya sa akin. Isang beses lang siguro natuwa si nanay sa akin nung malaman niyang makakapagtrabaho ako dito sa Spain. That time, bago ako umalis ng Pilipinas, palagi niya na akong pinagmamalaki sa mga kapitbahay namin. Siguradong kapag nalaman niya ang kalagayan ko ngayon dito, madidisappoint iyon. At iyon ang ayaw kong mangyari. Buong buhay ko, wala akong hiniling kundi ang sana'y maging proud siya sa akin. Na sana ipagmalaki niya naman ako. Kaya kung ang kapalit ng pagtitiis ko dito ay ang makita siyang masaya at natutuwa sa akin, kaya ko pang magtiis. Tahimik ang salas nang lumabas ako. Tulog na siguro si Sir. Nagtungo ako sa kusina. Maglalaga na lang siguro ako ng itlog. Hindi ko pwedeng pakialaman na ng mga pagkain sa ref. Hindi rin ako pwedeng magluto. Siguradong malilintikan na naman ako. Sanay na rin ako sa tinapay. Marahan na tahimik lamang ang bawat galaw ko. Mahirap nang magising si Sir. Baka pagbuhatan na naman ako noon ng kamay. Wala kaming ibang kasama dito, kundi kaming dalawa lang. Ewan ko nga dyan kay Sir kung bakit hindi ba ako paalisin. Kapag umuwi siya na mainit ang ulo, sa akin palagi ibinubunto ng galit. Pero tulad ng sinabi ko, sanay na ako sa pananakit niya. Wala naman siyang pinagkaiba kay nanay. Lumaki ako sa palo ni nanay at ng asawa niya. Lumaki ako sa masakit na salita. Kaya wala na lang sa akin ang mga ginagawa niya. Sa totoo lang, parang mas maninibago pa nga yata ako kung sasapit ang maghapon na hindi ako sasaktan o makakarinig ng masakit na salita. Nang maluto ko ang itlog, ay bumalik na din ako sa silid. Doon na lang ako kakain. Nilak ko agad ang pinto nang makapasok sa silid bago ako nagtungo sa maliit na lamesa. Naupo ako roon at nag-umpisa ng kumain. Habang kumakain, naisipan kong mag-online. Kakaunti lang ang FB friends ko. Halos lahat ay kamag-anak lang din namin. Christmas party. Thank you sa lahat ng nakasali. Mapait akong napangiti nang mabasa ko ang post ni Rian. Kapatid ko siya sa ina. Panganay siya ni nanay sa asawa niya. Sa ibaba ng caption ay ang kumpletong pamilya ni nanay. Kasama na rin ang pamilya ng asawa niya. Ang saya-saya nila sa picture. Sana all.
Mariin kong nakagat ang labi ko. Alam kong masama ang mainggit, pero paano ko ba mapipigilan ang sarili ko? Pangarap ko ring maranasan ang Christmas party na sinasabi nila. Gusto ko ring maranasan makatanggap ng regalo. Pero hindi eh. Ako lang palagi ang nagre-regalo. Pero never ako nakatanggap ng kahit ano. Malapit na ang Pasko. Pero nandito pa rin ako sa madilim na mundo ko. Walang pag-asa at tanging si nanay na lang ang dahilan. Kaya pilit pa rin akong lumalaban. Ang lalim na ng nilakbay ng utak ko. Hindi ko na namalayan na naiyak na pala ako. Umiiyak na naman ako. Palaging pag-iyak ang nagiging dahilan ko para kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Bumalik ako sa wisyo nang mag-ring ang phone ko. Agad akong napangiti nang makita ang pangalan ni nanay na siyang tumatawag. Hello? Hello ate! Advance Merry Christmas! We miss you na! Ang matinis na boses ni Rian agad ang narinig ko sa kabilang linya. Oo nga ate, kailan ka po ba uuwi? Segunda naman ang bunso naming kapatid. Hindi ko man sila nakikita, pero nahuhulaan ko nang nag-aagawan na naman sila sa phone. Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti. Ang kukulit pa rin nila at nakakataba lang ng puso dahil hindi nila ako nakakalimutang batiin. Hindi kami okay ni nanay, pero mababait naman ang mga kapatid ko. Halos lahat sila kasundo ko. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para makatulong sa kanilang pag-aaral. Malapit na bunso, baka kasama ko na uli kayo. Advance Merry Christmas din! Tuluyan ko nang nakalimutan ng lungkot at pangungulila na nararamdaman ko kanina. Promise yan ate, mas masaya pa rin kasi kung nandito ka. Hindi na yata mapapawi ang ngiti ko. Akmang sasagot na ako nang marinig ko ang boses ni nanay. Mukhang kadarating niya lamang at hindi alam na pinakialaman na naman ni Rian ng cellphone niya. Oh, sinong kausap niyo? Si Hope ba yan? Hindi pa man nakakasagot si Rian ay naagaw na ni nanay ang cellphone sa mga ito. Oh Hope, magpapadala ka na ba? Aba, Pasko na isang araw ah. Nay? Mariin kong nakagat ang labi ko. Ang bilis namang bawiin ang sayang nararamdaman ko kanina. Paano ko ba sasabihin sa kanila na wala naman akong natanggap na Christmas bonus? Hindi na rin ako makakapagpadala dahil yung huling sweldo ko na ipadala ko na sa kanila lahat. Nay naman, hindi niyo muna kumustahin si ate? Narinig ko ang pagdadabog ni Rian sa kabilang linya. Tumigil ka dyan Rian, may masama ba sa sinabi ko sa ate mo? Tsaka para sa atin din naman yung hinihingi ko sa kanya. Tahimik lang ako habang nagsasalita si nanay. Galit na naman siya. Palagi namang ganun. Kapag ako ang pinag-uusapan, palagi siyang galit. Kailan ko ba naramdaman na naging sweet siya sa akin? Wala. Never na nangyari yun. Tsaka ano yung narinig ko na uuwi ka dito, Hope? 2 taon ka pa lang dyan na hindi pa tayo nakakabili ng kotse. Yung bahay natin, hindi pa tuloy ang naayos. Hindi pa pwedeng pakiusapan mo ang amo mo na ikaw uli ang kunin nilang katulong? Sa haba ng sinasabi ni nanay, hindi ko alam kung paano sisingit. Kaya hindi ko magawang sabihin sa kanilang kondisyon ko dito. Baka sabihin nila na nag-iinarte lang ako at gusto ko lang talagang umuwi. Ano Hope? Wala ka man bang sasabihin? Hindi ko na kinaya pang pakinggan lahat ng sasabihin niya. Kaya pinagbabaan ko na lang siya ng telepono. Bastos yung ginawa ko. Pero masisisi ba niya ako? Bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Para iyong punyal na tumatarak sa dibdib ko. Natulog na lang ako nang may luha sa mga mata na ayaw maawat sa pagpatak. Araw ng Pasko, maaga akong gumising para batiin ang sarili ko dahil espesyal ang araw na ito. Tuwing Pasko ko lang kasi nararamdaman ng pag-asa. Wala lang, basta ibang dating ng araw na to sa akin. Kahit mag-isa lang ako, masaya pa rin. Matapos kong basahin ang mga greetings sa mga kapatid ko, ay lumabas na ako ng silid. Wala ang amo, pero may iniwan na pagkain. Buong maghapon kong inaliw ang sarili ko sa paglilinis ng paligid. Ginawa kong busy ang sarili ko para hindi makaramdam ng pangungulila. Nag-off na rin ako ng phone para hindi ko makita sa FB
ang mga masayang family picture ng mga friends ko doon. Siguradong maiinggit lang ako. Madilim na nang pumasok ako sa silid ko. Sobrang pagod ako, kaya hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako at naiwan kong bukas ang pinto ng kwarto ko. Sa kalaliman ng pagtulog, naalimpungatan ako. Naramdaman kong tila may humahaplos sa hita ko. Iignorahin ko na sana iyon dahil lang sa lamig. Pero nang umakyat ang paghaplos sa may bandang tiyan ko, na sinabayan pa ng maiinit na hininga sa ubod ng tainga ko, kinilabutan na ako. Pabalikwas akong bumangon para lang magulat sa taong bumungad sa akin. Sir? Natatakot na napaatras ako. Lasing siya, namumula ang mga mata at tanging pantalon lang ang suot. What are you doing, sir? Hindi siya sumagot. Sa halip ay ngumisi lang. Ngising gumising sa buong sistema ko. Nang tangka niya uli akong lapitan, mabilis na akong umalis sa kama at kumuha ng maipanlalaban sa kanya. I will give you money. Just give me your body. Parang nahihibang na saad niya na sa katawan ko nakatingin. No! Pero dahil mas malaki siyang tao, ay mabilis din siyang nakalapit sa akin at na-corner ako. Nagsisigaw at nanlaban ako, pero lalo lang siyang naging marahas. Hinawakan niya ang dalawa kong kamay at pilit akong hinahalikan. Panay ang iwas ko, kaya naman sa leeg ko tumama ang bibig niya. Sa sobrang takot ko, wala na akong nagawa, kundi ang sipain siya sa gitna niya. Ouch! Malakas sa daing niya, bago natumba sa sahig habang nakabaluktot ang katawan. Kaagad akong lumabas sa silid. Naririnig ko pa ang malalakas niyang pagmumura at pagtawag sa akin, pero hindi ko na pinansin. Gamit ang nangangatal na kamay, ay binuksan ko ang nakalak na pintuan. Ginawa ko ang lahat para makatakas. Sobrang lamig sa labas, pero hindi iyon naging hadlang para tumigil ako sa pagtakbo. Alam kong hahabulin ako ng lalaking iyon. Hindi ko mapapayagan na maabutan niya ako. Tumigil lang ako nang masigurado kong malayo na ang nararating ko. Saglit lang akong nagpahinga at naglakad-lakad na uli ako. Napapagod na ako, pero ngayon pa ba ako suko? Malayo na ako sa kamay ng amo ko mapang ubuso. Sa paglalakad ko, nakarinig ako ng mga daing. Nang puntahan ko, nakita ko ang tatlong lalaki na pinagtutulungan ng isang lalaking nasa sahig na at hindi na makatayo. Agad akong nakaramdam ng awa sa lalaking binubugbog nila. Kaya kahit nagdadalawang isip, gumawa pa rin ako ng paraan para matulungan siya. Nagtago ako sa malaking pader at sumigaw. Police! Police, help! There was a man there! He needs your help! Mas nilakasan ko ang boses ko para lang marinig nila. Segundo nga lang ang lumipas, narinig ko na ang mga yabag nila paalis. Kinalma ko naman muna ang sarili ko bago lumabas sa pinagtataguan ko. Nilapitan ko ang lalaking nakahandusay. Duguan siya. Hey! Yun lang ang tanging nasabi ko. Nahihirapan naman niya akong tinignan. Duguan siya pero hindi yun naging hadlang para matakpan ang kakisigan niya. Matangos ang ilong at berde ang mga mata niya. Mukha din siyang may lahing banyaga. Who are you? Tanong niya sa akin. Naamoy ko ang alak sa hininga niya. Don't move. You're wounded, mister. Pigil ko sa kanya. Akma kasing tatayo siya. Wait here. I'll call help. No need. Pinigilan niya ako sa braso. Tagumpay din siyang nakatayo. But sir, you need to go to the hospital. Just take me home. Mataman niya akong tinitigan. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong nailang sa titig niya. Lumakas din ang kabog ng dibdib ko. Epekto siguro niya ng pagiging gwapo niya. Mukha siyang artista at mukha ring mayaman. Pero hindi ko mawari kung bakit may nababasa akong lungkot sa berde niyang mga mata. At dahil hindi ko naman siya kayang basta nalang iwan, hindi na rin ako nag-alinlangan pang tulungan siyang makauwi sa kanila. Mukhang taga rito nga siya. May dala din siyang kotse. Kaso yun nga, nakuha raw ng mga magnanakaw. Kaya nag-commute na lang kami, pauwi sa kanila.
Nang makarating sa tinutuluyan niya, inalalayan ko na rin siya hanggang sa loob. Hirap kasi talaga siyang lumakad. Pinipilit ko nga na dadalhin ko siya sa ospital, pero ayaw talaga at okay lang naman daw siya. Thank you. Aniya na makaupo. Wait, Pinoy ka ba? Napaawang ang labi ko. Nakakapagsalita ka ng Tagalog? Pinoy ka ba? Yes! Akala ko mapapanisan ako ng laway sa'yo eh. Ang hina ko pa naman sa English. Mahina naman siyang natuwa. Yes, actually sa Pilipinas ako lumaki. Halos lumuwa ang mga mata ko sa gulat nang marinig kong sinabi niya. Ang gwapo niya pala lalo kapag nagtatagalog. Tinalo niya ang kasabihan na mas gwapo ang lalaki kapag nagsasalita ng Ingles. Dahil ang lalaking ito, mas hot kapag Tagalog ang salita. Ayos yun. Mas lalo tuloy akong nailang. Ang hirap itago ng paghanga ko. Tuloy ay nakalimutan ko na ang nangyari sa akin kanina dun sa bahay ng amo ko. Nga pala, asan first aid kit mo? Gamutin natin sugat mo. Itinuro niya naman agad sa akin kung saan iyon makikita. Nagtangka pa siyang ipagtimpla ko ng kape, pero pinigilan ko. Hindi na nga siya makalakad ng ayos eh. Salamat ulit sa pagtulong. Alam kong ikaw din yung sumigaw kanina para umalis yung tatlong lalaki. Aniya, nang matapos kong gamutin ang sugat niya sa mukha. Nahihiya naman akong napangiti. Joke lang yun. Wala talagang pulis kanina. I know. Niligpit ko na ang mga ginamit ko at binalik iyon sa pinagkuhanan ko. Nagtataka lang ako kung bakit hindi mo man lang pinagtanggol ang sarili mo sa mga yon. Gusto ko na tuloy isipin na sinadya mong magpabugbog. May halong birong tanong ko na ikinatigil niya. Nang tingnan ko siya, balik sa seryoso ang mukha niya. Hindi ko tuloy alam kung mali ba yung nasabi ko o may tama akong nasabi para ikatahimik niya. Dito ka na magpalipas ng gabi. 2 kwarto dyan. Yung brown na pintuan, bakante. Pwede ka matulog dun. Saad niya sa halip na sagutin ang tanong ko. Kung okay lang sa'yo? Sige, hindi ako tatanggi. Naghahanap din kasi ako ng matutuluyan ngayong gabi. Nagtatanong ang mga matang binalingan niya ako ng tingin. Hini naman akong ngumiti. Sa totoo lang ay hindi ako tatanggi sa alok niya na dito muna ako magpalipas ng gabi. Mukha naman siyang matino kahit medyo soplado ang mukha niya. What do you mean? Umayos siya ng pagkakaupo. Pagkuwa'y pinagtaasan ako ng kilay. Don't tell me, nilayasan mong amo mo? Ako naman ngayon ang hindi makainik. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa kanya ang nangyari sa akin. At hindi ko rin alam kung paniniwalaan niya ba ako. I think I know the answer. Patuloy niyang sabi. Huwag mo muna akong pag-isipan ng masama o. Agap ko naman. Muling tumaas ang kilay niya. Tila hindi nagustuhan ang sinabi ko. Hindi sa ganun. And pinasadahan niya ang kabuuhan ko. Mariin naman akong napalunok nang bahagyang umingting ang kanyang panga. Never mind. He tried to rape me. Putol ko sa pagsasalita niya. Tuluyan nang nabasag ang boses ko. Hindi ko rin alam kung bakit nagawa ko pang sabihin iyon. Iniayaw ko nang maalala. Saglit siyang natigilan bago ko narinig ang mahina niyang pagmumura. Kailangan niya makulong. Hindi na kailangan. Hindi naman natuloy eh. Hindi makapaniwalang napailing-iling siya. Hahayaan mo lang makalayang hayop na yun? Hindi ako sumagot. Sa halip, nangihina akong naupo sa sofa. Muling nanginig ang katawan ko sa takot nang maalala ko ang nangyari kanina. Hindi ko na pinigilan ang sarili kong umiyak. Ni hindi ko na rin naisip na may kasama nga pala ako. You need to take a rest now. Don't worry. Tutulungan kita makauwi sa inyo sa Pilipinas. Lalo lang yata akong naiyak sa narinig. Salamat. Tumayo siya at nilapitan ako bago naglahad ng kamay. Nagtataka namang tinignan ko siya. Ihatid na kita sa magiging silid mo. Tipid ang ngiting saad niya. Malamlam ang kanyang mga mata. Tila sinasabi na nasa tabi ko siya kaya hindi ko kailangang matakot. Mariin ko munang pinunasan ang mukha ko bago inabot ang kamay niya. Hindi na ako tumanggi pa. Sobra akong nanghihina ngayon
at kailangan ko ng kamay na mahahawakan. Malaki, pero napakalambot ng kamay niya. Nakakagaan ang pakiramdam. Nang makarating sa silid, ay muli ko siyang hinarap para magpasalamat. Salamat. Ako ang dapat magpasalamat. Ngumiti siya. Anyway, Merry Christmas. Napasinghap ako. Oo nga pala, muntikan ko nang makalimutan na Pasko nga pala ngayon. Merry Christmas. Muli siyang ngumiti bago ko sinenyasan na pumasok na sa silid. Na siya ko namang ginawa. Nang gabing iyon ay natulog muli ako ng mag-isa. Pero magaan ang pakiramdam ko at feeling ko sobrang safe ako. Sa pagpikit ng mga mata ko, muling tumulo ang luha. Luha na puno ng kasiyahan dahil sa buong buhay ko, ngayon ko lang naramdaman na ligtas ako. Magaan ang pakiramdam ko nang magising ako kinaumagahan. Kaagad din akong bumangon at niligpit ang hinigaan ko. Pero natigilan ako nang makita ko ang suot ko. Paano? Halos manlaki ang mga mata ko nang mapagtantong iba na nga ang suot kong damit ngayon. Kagabi kasi ay nakapantulog ako. Bakit malaking itim na short at maluwag na short na ang suot ko ngayon? Sa bedside table ko nakita ang mga suot ko kagabi. Maayos iyong nakatiklop at mukha ring bagong laba. Sinong nagpalit sa akin? Halos sabunutan ko na ang buhok ko habang nagpapauli-uli. Hindi naman siguro si Green Eyes. Pero kung hindi siya, sino? Para na akong mababaliw kakaisip. Nang makita ang full-size mirror, kaagad akong lumapit doon at sinipat ang sarili ko. Wala namang kakaiba sa akin. Hindi rin masakit ang katawan ko. Wala naman siguro siyang ginawang masama sa akin. Tama, hindi ko dapat siya pag-isipan ng masama. Muli kong pinagpatuloy ang ginagawa ko. Bago lumabas ng silid, sa kusina ako dinala ng mga paa ko. Mukhang katatapos niya lang magluto dahil nakahilera na sa round table ang mga pagkain. Gising ka na pala? Kaagad siyang napangiti nang mapatingin sa gawi ko. Bakit ganun? Ang gwapo niya pa rin kahit may mga pasa sa mukha niya. Para tuloy ako nakakita ng gwapong anghel na ngayon ay nakangiti sa harapan ko. Good morning. Kain ka na. Hindi ko pa rin magawang umalis sa kinatatayuan ko. Bukod kasi sa itong unang beses na hindi ako naghanda ng agahan, gumugulo pa rin sa utak ko kung siya ba talagang nagpalit sa akin kagabi. Tila naman nahulaan niya ang nasa isip ko, kaya mas lalo siyang ngumiti. Tama ka. Ako ang nagpalit sa'yo kagabi. Pasensya na, hindi na kita ginising. Masyadong mahimbing ang tulog mo. Kung ganun, hindi ko magawang ituloy ang balak kong sabihin dahil pinangunahan na ako ng pag-iinit ng aking pisngi. Pansin ko rin ang pagkailang niya. Tumikhim siya bago ngumiti. Mukhang hindi siya napapagod ngumiti. Don't worry, naka-off ang ilaw kagabi, kaya wala ko nakita. Nahihiya man, marahan na lang akong tumango. Mabuti siyang tao, kaya hindi ko dapat siya pinag-iisipan ng masama. Isa pa, tutulungan niya na nga ako makabalik sa Pilipinas eh. Tahimik lang kami habang kumakain, kahit gustong-gusto ko nang sabihin na ang sarap ng luto niya. Saka gusto ko na rin sanang itanong ang pangalan niya. Kaso, ayaw naman bumuka ng bibig ko. Bumaling ang tingin ko sa kanya nang tumikhim siya. Segundo na ang lumipas, pero nanatili lang siyang nakatingin sa akin. Tila may gusto ring sabihin. Napakunot noon na tuloy ako. Ako na nga lang magtatanong. Ano palang pangalan mo? What's your name? Parehas kaming natigilan nang magsabay pa kaming nagsalita. Nailang na tumikim ako. Bago kiming ngumiti. Hope nga pala. And I'm Tyler. Kahit pangalan, ang gwapo rin. Salamat nga pala uli. Ikaw ang unang tumulong, Hope. Napakalaking bagay na ginawa mo kagabi. Kaya dapat lang nasuklian ko yun. Mas malaking bagay itong gagawin mo sa akin. Tyler. Naiiyak na saad ko. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin sa pagbalik ko sa Pilipinas. Pero isa lang ang alam ko. Nakahanda akong salubungin ang galit ni nanay sa akin. Mamaya na nga natin pag-usapan yun. Kumain na muna tayo. Lalo ka na.
Ang nipis mo. Bigla naman akong natawa sa sinabi niya. Kahit alam kong may katotohanan naman ang sinabi niya. Simula kasi nang mamatay ang amo kong babae, hindi talaga ako pinapakain ng ayos sa Sir Aji. Pagkatapos naming mag-agahan, ay ako na ang nagpresenta na maghuhugas ng kinainan namin. Siya naman na naglinis ng lamesa. Bago siya nagpaalam sa akin na pupunta sa mini office niya. Sa pangalawang araw ko sa bahay ni Tyler, mas lalo ko siyang nakilala. Spanish pa lang ama niya, habang ang mami niya naman ay pure Filipina. Yun nga lang, hindi niya na nabanggit kung bakit mag-isa lang siya dito sa bahay niya. Pansin ko rin sa kanya na kahit ngumiti siya, may lungkot pa rin sa mga mata niya. Anong sinabi mo, Hope? Hindi ka na naman makakapagpadala? Wala ka na nga pamasko sa amin dito eh. Pinagdadamutan mo na ba kami? Nailayo ko ang cellphone na hiniram ko pa kanina kay Tyler. Galit na naman ang boses ni nanay. Naisipan ko kasi silang tawagan dahil baka nag-aalala na sila kung bakit hindi ako tumatawag, pero mukhang mali na naman ako. Ang tanga ko sa part na umaasa pa rin akong mag-aalala sila sa akin. Heto nga at sa halip na mag-alala, ang bungad kaagad sa akin ay kung kailan ako makakapagpadala. Ni hindi man lang ako kinumusta. Gumawa ka ng paraan, Hope. Hindi pwedeng sasalubungin namin ng bagong taon na walang handa. Nay, wala na po kasi. Hindi ko pa man natatapos ang sasabihin ko, pinutol niya na ang linya. Malalim na lamang akong napabuntong hininga. Matagal akong nakatitig sa cellphone. Pinag-iisipan ko kung tatawag ba uli ako para sabihin ang totoo kong kalagayan. Pero sa huli, napagpasyahan kong wag na lang. Pwede naman siguro ako magtanong kay Tyler kung meron siyang alam na pwede kong extrahan dito. Spill it. Aha? Nagtataka kong tinignan si Tyler. Nasa salas kami at kanina pa ako hindi mapakali kung masasabi ba ako sa kanya o wag na lang. Nakakahiya kasi. Libre niya na ang pauwi. Nakakahiya naman kung uutang pa ako. Come on, kanina ka pa palakad-lakad sa harapan ko. Sabihin mo na kung ano man ang sasabihin mo. Mula sa laptop ay lumipat ang tingin niya sa akin. Kinailangan ko pang tumikim dahil para na naman akong nalulunod sa mga tingin niya. Kasi nakakahiya pero baka pwedeng makautang? Nakagat ko ang labi ko nang magsalubong ang kilay niya. Anong sabi mo? Ini-off niya ang laptop. Pagkuway kunot noong muli niya akong tinignan. Huwag na pala. Ano na lang, baka may alam kang pwede kong ekstrahan? Lalo lang nagsalubong ang kilay niya. Why? May gusto ko bang bilhin? Tell me, ako nang bahalang bumili. Magkakasunod naman akong umiling. Wala. So bakit ka namumutang? Nahihiya akong nag-iwas ng tingin. Sa ilang araw na magkasama kaming dalawa, halos na ikwento ko na sa kanya ang kalahati ng buhay ko. Alam din niya na hindi pa alam sa amin ang kalagayan ko ngayon dito. Ipapadala ko lang sana sa amin. Saglit siyang natahimik, habang mataman akong tinititigan. Hindi mo pa nasasabi sa kanila? Marahan akong tumango. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanila. Karapatan nilang malaman, Hope. Nahihiya akong nagtungo. Gusto kong sabihin na wala namang may pake, kahit malaman nila ang kalagayan ko dito. Pero ayaw ko nang mas kaawaan niya pa ako. Pero hindi kita papangunahan. Muli niyang binalik sa laptop ang atensyon. Ako na magpapadala sa kanila. Hindi ka pwedeng lumabas. Baka makita ka pa ng amo mo. Maluha-luha akong napangiti. Maraming salamat, Tyler. Hindi ko na alam kung paano makakabawi sa'yo. Pero pangako, babayaran din kita. Hindi naman ako naniningil, Hope. Just be happy. Tahimik akong napasinghap. Nagulat ako sa sinabi niya. Dapat kasi sa kanya ko iyon sabihin. Feeling ko, mas malungkot yung buhay niya kaysa sa akin. New Year's Eve. Naging busy ang araw namin ni Tyler. Siya kasi ang namili ng mga handa, habang ako naman ang naglilinis ng buong bahay. Ngayong gabi, parehas din muna kami nagpahinga. At mamaya ay sabay naming sasalubungin ng bagong taon. Sinabi niya rin na pagkalipas na ng bagong taon kami makakabalik sa Pinas. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, nakaayos na ako at ready nang lumabas.
Gusto kong maging masaya kahit ngayon lang. Masama ang naging Pasko ko, kaya pipilitin kong pagandahin ang gabing ito. Kahit na nga hindi man lang ako naisipang tawagan ni nanay. Saglit akong natigilan nang buksan ko ang pinto. Kakabukas lang din kasi ng pinto ng silid ni Tyler. Mukhang ngayon pa lang din siya lalabas. Lihim ko siyang pinasadahan ng tingin. Naka-green shirt siya na pinaresa ng black pants. Basa-basa pa ang buhok niya. Senyales nakakaligo lang. At ang buong hallway ay nabalot ng mabango niyang amoy. Hi! Naiilang kong bati. Kanina pa kasi siya nakatitig lang din sa akin. Simpleng green na dress lang ang suot ko. Binili niya sa akin at sinabing ngayon ko raw suotin. Green daw kasi ang lucky color ng taon. Nang marinig ako ay parang napasong nag-iwas siya ng tingin. Marahan lang siyang tumango bago ako tinalikuran. Nagtataka man ako sa inasal niya ay sinundan ko na lang din siya. Habang hinihintay magbago ang taon ay nagpataasan kami ng score sa videoke. Naboring kasi ako kanina kaya inaya ko na lang siyang kumanta. Hindi ko naman nakalain na papatulan niyang trip ko. Kaya ito, nakakarami na ako ng lipstick sa mukha. Palagi kasing siya ang nakakakuha ng mataas na score. Sino ba naman kasi mag-aakala na magaling pala siyang kumanta? Happy New Year! Magkasabay naming bati sa isa't isa. Pagkuway sabay ding natawa. Nang makita ko ang cellphone niya sa lamesa, ay kinuha ko iyon at niyakag siyang magpicture. Noong una ay ayaw niya pang pumayag. Hindi daw siya sanay magpicture. Pero dahil makulit ako, wala na rin siyang nagawa kundi ang pumayag. Salamat! Nakangiti kong tinanggap ang alok. Bago iyon nilagok. Nandito kami sa kusina. Magkaharap sa lamesa habang umiinom. Kakatapos lang din namin kumain kanina. Thank you, Hope. Hindi ko akalaing magiging ganito ko kasi sa bagong taon ko. Aniya, medyo may tama na rin ang alak dahil sa bahagya ng namumungay ang mga mata. Ganon din ako. Ngayon ko lang naranasan to at hindi ko akalaing pwede ko palang maranasan. Nataman niya akong tinitigan bago itinaas ang hawak ng kupita. Cheers! Cheers! Nakatitig lang ako sa kanya habang umiinom. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan niya, pero gusto kong malaman niya na nandito lang din ako para sa kanya. Kinabukasan, nagtaka ko kung bakit niya ako pinagsuot ng wig. Yun pala, aayain niya lang akong mamasyal. Maraming magagandang lugar kaming pinuntahan at bawat puntahan namin ay nagpipicture kami. Minsan ay nagpapapicture kami sa mga turistang dumadaan. Thank you, ma'am. Nakangiting wika ni Tyler sa babaeng nagpicture sa amin. You're welcome. Anyway, you two look good together. Ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko sa tinura ng babae. Samantalang si Tyler naman ay todong ngiti lang. Papalubog na ang araw ng kapwa kami makaramdam ng pagod. Sa tabing dagat namin inisipan na magpahinga. Mula sa kinaupuan namin ay tanaw ang napakagandang sunset. Thank you for this, Tyler. Wala yun. Diba sabi ko naman sa'yo na magiging maganda ng pasok sa'yo ng bagong taon? Ito na yun. Sinimulan na natin ngayon. Hindi ko mapigilang maging emosyonal. Tama siya. Naging maganda nga. Hindi lang maganda. Masaya pa. Gusto ko rin na may maalala kang maganda dito sa Spain. Wala na. Tuluyan na akong naiyak. Hindi ko na rin napigilan ang sarili kong yakapin siya. Ramdam ko pang natigilan siya, pero kalaunan ay tumugon na rin. Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang naranasan na magkaroon ng taong gusto akong maging masaya. Ngayon ko lang naramdaman na maging espesyal. Ilang araw pa kaming namalagi sa bahay ni Tyler, at sa bawat araw na iyon ay mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Ngayon nga ay kasalukuyan akong nag-iimpake ng kaunti kong gamit. Mga gamit na regalo lang sa akin lahat ni Tyler. Magtatampo daw siya kung hindi ko iyon tatanggapin at ikikip. Ang mga gamit ko naman sa bahay ng amo ko, lalo na ang cellphone, ay hindi ko na nabalikan. Ayaw ko na rin namang bumalik pa doon. Patapos na ako sa ginagawa ng makarinig ng mahinang katok. Kaagad ko naman tinigil ang ginagawa ko. Tinungo ko ang pinto at marahan iyong binuksan. Tumungad sa akin ang nakangiting binata.
Hi, naistorbo ba kita? Tanong niya bago pa simpleng sumilip sa loob ng silid. Hindi naman, patapos na rin ako. Pasok ka. Nilakihan ko ang bukas ng pinto bago ko pinalikan ang ginagawa. Ramdam ko naman ang pagsunod niya sa akin. Kita ko siyang naupo sa sofa habang mataman akong pinapanood. Ano palang balak mo pagbalik mo ng Pilipinas? Tanong niya na bahagya kong ikinatigil. Oo nga pala, hindi ko pa rin alam kung ano bang plano ko. Pero isa lang ang alam ko, hindi muna ako magpapakita sa amin. Maghahanap siguro ng trabaho. Hindi ako uwi sa amin. Hindi nila pwedeng malaman na wala na akong trabaho. Wala ka talagang balak ipaalam sa kanila ang nangyari sa'yo? Kibit balikat akong tumungo. Depende kung may magtanong, kung may paki sila. Pamilya mo sila, Hope. Kaya sigurado nag-aalala din sila. Lalo ng nanay mo. Mapait akong napangiti. Kahit yata sa panaginip ko, imposible yung sinasabi niya. Anyway, kung maghahanap ka lang din naman ng trabaho, pwede ka magtrabaho sa akin. Nangangailangan ako ng personal assistant. Ha? Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Thank you. Pero kasi elementary lang naman ang natapos ko. So what? Pwede ka namang i-train. Malaki ang tiwala ko na kaya mo, Hope. Matamis siyang ngumiti. Para hindi ka na rin mahirapang maghanap pa ng trabaho. Tunay ba yan? Seryoso ka? Excited kong tanong. Siyempre, kung seryoso siya, hindi ko na iyon tatanggihan, no? Magkakasunod siyang tumango. Sa labis na saya, hindi na ako nagdalawang isip na sugurin siya ng mahigpit na yakap. Ramdam ko ang paninigas ng katawan niya sa ginawa ko. Sobrang thank you, Tyler. Napakabait mo. Hulog ka talaga ng langit. Pigil ang luhang saad ko. Maliit na bagay. Tila nahihirapang sambit niya na hindi ko masyadong binigyan ng pansin. Mas lalo kong hinigpitan ng yakap. Pangako, gagalingan at sisipagan ko. Dagdag ko pa. Mahinang tapik lang sa likod ko ang ginawa niya. Hindi ko alam, pero sa tapik na iyon ay bigla akong natauhan. Nahihiya akong lumayo sa kanya. Siya naman, kaagad na nag-iwas ng tingin. Pansin ko rin ang pamumula ng kanyang makinis na pisngi. Pasensya na, sobrang saya ko lang. Tumayo siya bago naiilang akong tinignan. It's okay, but next time. Tumigil siya bago tumingin sa bandang dibdib ko. Next time, magsuot ka naman ng bago ka mangyakap. Aniya sa nahihirapan na tono, bago muling nag-iwas ng tingin. Para namang gusto ko na lang magpalamon sa lupa sa mga oras na yon. Nang magets ko ang ibig niyang sabihin, kaagad kong niyakap ang sarili ko bago tumalikod. Hiyang-hiya ako, kaya hindi ko magawang makapagsalita. Bakit ba kasi nakalimutan kong wala nga pala akong suot na bra? Sige, matutulog na ako. Matulog ka na rin. Tanging tangulang ang sinagot ko. Hindi ko pa rin magawang humarap sa kanya. Good night, Hope. Yun lang, at tuluyan na siyang umalis. Naiwan naman akong nagsisisigaw sa sobrang kahihiyan. Maliwanag na sikat ng araw at sariwang simoy ng hangin ang sumalubong sa amin dito sa Pilipinas nang makababa kami ng eroplano ni Tyler. Masayang nilibot ko ang tingin sa paligid. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ako ngayon sa Pilipinas. Sa labas ng airport ay may naghihintay sa aming 3 lalaki. Parehong nakaitim. Tauhan niya yata. May dalang kotse ang mga ito. Welcome back, senyorito. Halos magkasabay na bati ng mga ito. Simpleng ngiti naman ang ginawa ni Tyler pagkuway ipinakilala ko. Pagkabigay ng isang lalaki kay Tyler ng susi, sinanyasan niya akong lumapit sa kanya. Nilapitan namin ang itim na mamahaling kotse. Pinagbuksan niya ako, saka umikot siya sa kabila para sumakay. Ang 3 niyang tauhan sa puting kotse sumakay at nakasunod lang sa amin buong oras. Sanay akong makakita ng matataas na building pero hindi ko pa rin talaga maiwasang mamangha nang makarating dito sa hotel na pagmamay-ari mismo ni Tyler. Sa pinakahuling floor ang unit niya. Grabe lang,
Sa Spain ang simple lang ng pamumuhay niya. Kaya hindi ko akalaing ganito siya kayaman. Nandito na ako sa magsisilbing silid ko at nagpapahinga. Hindi na ako tumanggi ng alokin niya kung dito na muna tumuloy sa kondo niya since mag-isa lang naman siya dito. Ang mga tauhan niya ay sa kabilang kondo raw tumutuloy para daw kapag may kailangan siya ay madaling makakapunta ang mga ito. Ewan, hindi ko alam kung bakit pati iyon ay sinabi niya pa sa akin. Siguro ay ganun kalaki na nga ang tiwala niya sa akin. Sa pagtulog, hindi ko namalaya na nakatulog na pala ako. Mag-aalas 7 na ng gabi nang magising ako at nang maalala na magluluto pa nga pala ako ng hapunan ay kaagad akong bumalikwas ng bangon. Nakakahiya naman kung hindi ako magluluto. Nakikituloy na nga lang ako. Basta ko nalang itinali ang buhok ko. Nagmamadali kong tinungo ang kusina para lang matigilan dahil pagdating ko doon ay naghahain na si Tyler. Muntikan pang tumulo ang laway ko, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa maganda niyang katawan. Nakataples kasi siya, kaya malaya kong nakikita ang 8 niyang pandesal. Tamang-tama, gising ka na. Kumain na tayo, alam kong gutom ka na rin. Matamis ang ngiting saad niya nang mapatingin sa akin. Alanganin naman akong pumasok ng kusina. Pasensya na, napahimbing ang tulog ko. Sana ginising mo na lang ako para ako na nagluto. Ikaw na rin ang nagsabi na mahimbing ang tulog mo. So bakit pa kita gigisingin? Nakakahiya na sa'yo, Tyler. Tsaka isa pa, hindi ako sanay sa ganito. Wika ako habang kumukuha ng baso namin. Masanay ako na akong nagsisilbi. Di masanay ka na ngayon. Lumapit siya sa akin. Hinigit ako paupo. Siya naman ay naupo na rin paharap sa akin. Hindi na rin ako nakatanggi ng lagyan niya ng mga pagkain ng plato ko. Ubusin mo yan. Hindi pwedeng payat sa company ko. May magagawa pa ba ako, senyorito? Sarkastikong tanong ko na mahina niya namang ikinatawa. Nagsimula na kaming kumain habang siya ay patuloy sa pagdaldal. Akala mo talaga sa lalaking ito napakatahimik. Pero kapag nakilala mo ng lubusan, ikaw na lang din ang susuko sa sobrang ingay. Anyway, may 1 linggo ka pa para makapag-relax. Next week na kita isasabak sa training. Ha? Nagtatakang tinignan ko siya. Bakit next week pa kung pwede namang bukas na? Mahaba na rin naman ang naipahinga ko kanina. Tsaka sayang din ang araw. Ayaw kong mawala ng gawain. Dahil baka mamiss ko lang lalo sila nanay. Baka lang gusto mo na munang pumunta sa inyo. Ihahatid kita kung gusto mo. Pagak akong natawa. Masyado siyang mabait. Minsan tuloy, naiisip ko na baka may gusto na siya sa akin. Pero imposible. Bukod sa matinulang akong tao, wala na akong maipagmamalaki pa. Aminado naman kasi ako na hindi talaga ako maganda. Salamat na lang, Tyler. Pero wala talaga akong balak. Hindi pa ako handa sa sermon ni nanay. Tugon ko. Tanging kibit balikat na lamang ang ginawa niya. Ito ang gusto ko sa kanya. Hindi siya makulit. Kinabukasan nga ay maaga kaming gumayak para sa pagbabalik niya sa opisina at para na rin sa training ko. Malaki at marami ang empleyado sa loob ng kumpanya. Mababait din ang mga iyon ang ipakilala ko sa kanila ni Tyler. Ewan, ayaw kong mag-assume. Pero kanina habang ipinapakilala niya ako bilang bago niyang assistant, feeling ko pinapakilala niya ako bilang girlfriend niya. Ang sweet niya masyado eh. Hay, ayaw ko talaga na ganitong pakiramdam. Kahit ngayon ko nga lang talaga ito naramdaman. Ang kiligin, kahit sa simple niyang mga ginagawa. Tama ang hula ko. Kapag nasa trabaho at ibang kaharap ni Tyler, ay napakaseryoso niya nga. Lalo siyang nagmukhang masungit. Bihira lang din kung umik at hindi na nga yatang umingiti. Kakausapin niya lang ako kapag may iutos siya sa akin. Naninibago tuloy ako. Hindi naman kasi siya ganun pag nasa bahay kami. Madaldal at sweet siya sa akin. Kulang na nga lang isipin ko na magkasintahan kami. Pero ayaw ko lang talagang umasa. Ayaw kong masaktan. Linggo ngayon, day off ko. Solo kong kondo. Maaga kasing umalis si Tyler. May lakad daw sila ng mga kaibigan niya. Mga kaibigan niyang kilala ko na rin dahil ipinakilala niya rin ako sa mga ito. Naguguluhan na talaga ako sa kinikilos ng taong iyon. Palagi siya nag-a-update sa akin kung saan siya pupunta.
Kahit hindi ko naman tinatanong at hindi rin naman kailangan. Kulang na lang ipakilala niya ako sa pamilya niya at ipagsigawan na nasa isang bubong lang kami nakatira. Hay, ayaw ko na muna siyang isipin. Mababaliw na talaga ako sa mga ginagawa niya. At dahil mag-isa lang ako, napagpasyahan kong pumasyal na lang muna sa amin. Mag-iisang buwan na rin ako dito sa Pilipinas. Patuloy pa rin naman ang padala ko sa kanila sa tulong ni Tyler. Pero still, wala pa rin silang alam sa sitwasyon ko ngayon. Mahigit 1 oras din ang itinagal ng biyahe bago ako nakarating sa amin. Nakabalabal habang nakasombrero ako na naglalakad papasok sa iskinita. Nang makarating sa pakay kong lugar, nagtago ako sa puno ng mangga bago pa simpleng tinanaw ang bahay namin. Dati yung kahoy, pero dahil nga sa trabaho ko sa Spain, kaya pinabato na namin iyon. Sa awa ng Diyos, isa na ang bahay namin sa pinakamagandang bahay dito sa lugar namin. Nay, hindi po ba talaga matutuloy ang uwi ni Ate Hope? Namimiss ko na po siya eh. Tanong ni Rian kay nanay. Kasalukuyan silang nakatambay sa terrace. Tigilan mo ako, Rian. Hindi yun uuwi. Hindi niyo po ba siya namimiss? Kawawa naman si ate doon. Paanong mamimiss? Sa tuwing makikita ko iyon, nasisira ang araw ko. Ramdam ko ang paninikip ng aking dibdib sa narinig. Mariin kong pinalay sa mga luha na numuo sa mga mata ko. Saka mapait akong ngumiti. Sabi niya nga ba, malaking pagkakamali na nagpunta pa ako rito. Sinaktan ko lang ang sarili ko. Okay na ako sa piling ni Tyler eh. Kasi iyon, kahit walang kasiguraduhan ang nararamdaman niya sa akin. Masaya naman ako at nararamdaman kong may halaga ako sa kanya. Ayos lang yan, Hope. Ang mahalaga nakita mo sila. Iyon naman ang mahalaga eh. Pangungumbinsi ko sa sarili ko. Muli kong nilingon si nanay bago muling mapait na ngumiti. Mahal na mahal ko pa rin kayo, Nay. Kahit sobrang sakit na po. Bulong ko na sana marinig niya. Saglit pa akong nagtagal doon bago ko napagpasyahang umalis na. Habang nasa biyahe, ay naisipan kong tawagan si Tyler. Pero busy ang linya, kaya naman nag-login na lang ako sa Facebook. Habang nagtitingin-tingin ng mga post, isang bagong post ang nakaagaw ng atensyon ko. Si Tyler ang nasa video, kasama ang magandang babae. Sa harapan nila ay mga media at tila ay ini-interview sila. Ramdam ko ang biglang pagbigat ng pakiramdam ko habang nakatingin sa dalawa. Lalo na sa magandang babaeng nakayakap sa braso nito. Matamis ang ngiti ng dalaga habang naka-poker face lang si Tyler. Princess Lim and Tyler 1. Tuloy na ang kasal. Mas lalong nanikip ang dibdib ko nang mabasa ang caption. Hindi ko na pinanood ang video. Inoff ko na rin ang phone ko. Hindi ko alam, pero lahat ng natitira kong lakas kanina ay tila bulang naglahong lahat. Sa halip na umuwi ay naisipan kong mamasyal muna. Hindi ko pa kayang harapin si Tyler. Pagkatapos ng nalaman ko, hindi ko alam kung paano siya haharapin. Hindi dapat ako magalit sa kanya dahil baka sadyang mabait at sweet lang siya sa akin. Dahil sabi nga niya, niligtas ko ang buhay niya. Pero kahit na, sobra-sobra naman yung ginawa niya sa akin. Masyado siyang caring sa akin. At sa lahat ng ipinakita niya, hindi ko na napigilang wag mahulog. At ngayon, hindi ko alam kung siya ba ang dapat nasisihin o ako na masyadong nag-assume. Sa sobrang gulo ng isip ko, namalayan ko na lang ang sarili kong umiinom mag-isa sa may tabing dagat. 10:00 na ng gabi nang magpasya akong umuwi. Siguro naman tulog na si Green Eyes. Maaga lagi yung natutulog eh. O baka naman kasama niya na ang mahal niya ngayon. Agad akong napailing sa isiping yun. Bakit ba hilig kong saktan ng sarili ko? Madilim na ang salas nang makarating ako sa kondo. Mukhang tulog na nga siya. O wala pa rin ba siya? Palampas na ako sa sofa nang biglang bumukas ang mga ilaw. Saan ka galing? Feeling ko, nawala lahat ng kalasingan ko nang marinig ang napakalamig niyang boses. Nang lingunin ko si Tyler, muntikan pa akong matumba dahil sa dilim ng kanyang aura. Galit siya, halata naman. Pero bakit siya nagagalit? Dahil ba hindi ako nagpaalam? I'm asking you, Hope. Napapitlag ako na mag-umpisa siyang humakbang palapit sa akin.
Bumisita lang ako sa amin. Napatangu-tango siya habang mariin akong tinititigan. You're drunk, Hope. Mariin akong napalunok. Bakit ba labis akong kinakabahan? Ano naman ngayon kung nag-inom ako at nahuli niya? Masama ba? Sinong kainuman mo? Nanay mo? May halong sarkastiko niyang tanong. Hindi. Naisipan ko lang. Tsaka ano naman ba sa'yo kung nag-inom ako? Tuwid akong tumayo at pinilit na maging matatag sa harapan niya. Kahit ang totoo ay kanina pa nangangatog ang tuhod ko. Okay. Tatango-tangong saad niya bago pagak na tumawa. Ano nga namang karapatan ko, diba? Pero sana man lang nagpaalam ka na bibisita ka sa inyo. E di sana nasamahan man lang kita. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Bakit? Ha? Naguguluhang tinignan niya ako. Tumiki muna ako upang alisin ang bara sa lalamunan bago buong tapang na sinalubong ang tingin niya. Bakit kailangan mo mag-alala sa akin? Bakit grabe ka kung mag-alala? Bakit ang bait mo? Ha? Ako naman ang pagak na natawa. Come on, Tyler. Don't act like you don't know what I'm saying. Hindi ko alam kung dahil ba sa kalasingan, kaya ko siya nagagawang pagtaasan ng boses ngayon o dahil sobrang sakit lang talaga ng nararamdaman ko. Bakit kailangan mo maging sobrang bait at sweet? Bakit kumakaasta ka boyfriend kita, samantalang hindi naman? Hindi ko na kinaya at tuluyan ang kumawala ang mga luhang akala ko ay naubos na kanina. Pero hindi pa pala. Dahil mahalaga ka sa akin, Hope. Saglit akong natigilan. Nababasa ko sa mga mata niya ang halo-halong emosyon. Malungkot, naguguluhan at nasasaktan. Mariin akong napailing. Nasasaktan? Bakit naman siya masasaktan? Mahalaga? Dahil ba niligtas ko ang buhay mo? Nakagat ko ang labi ko upang pigilan muli ang pag-iyak. Bayad ka na, Tyler! Sa dami ng nagawa mo, bawing-bawi ka na. Kaya sana, itigil mo na yung mga pinapakita at pinaparamdam mo sa akin dahil sobrang sakit na. Hope? Napatras ako nang humakbang siya papalapit sa akin. Nagtangka pa siyang hawakan ng kamay ko, pero mabilis ko yung iniwas. Humugot ako ng malalim na buntong hininga bago siya muling tinignan at pilit nang initian. Nga pala, congrats. Saad ko habang pinupunasan ang aking mukha. Congrats dahil ikakasal ka na pala. Parang gusto ko na lang murahin ang sarili ko dahil muli na namang nabasag ang boses ko. Kita ko naman ang gulat sa mukha niya. How did you know? Bakit? Hindi ko ba pwedeng malaman? No, I mean, tila nahihirapang napailing-iling siya. Bukas, aalis na din ako. May ipon naman ako. Hindi na kasi magandang tingnan na magkasama tayo sa isang bubong knowing na ikakasal ka na. Yun lang, at mabilis ko na siyang tinalikuran. Pero hindi pa man ako tuluyang nakakalayo, ay napigilan niya na ako sa braso. Mag-usap muna tayo, Hope. Seryosong saad niya. Pagod na ako, Tyler. Gusto ko muna magpahinga. Pagod na ako. Pagod na ako sa lahat. Pagod na akong intindihin kung ano bang kasalanan na nagawa ko para masaktan ng ganito. Hindi ako mahal ng pamilya ko, lalo na ng nanay ko. Dumagdag pa ang lalaking akala ko, mamahalin ako, pero hindi naman pala. Pero wala naman kasi siyang kasalanan. Masyado nang akong uhaw sa pagmamahal, kaya inakala kong pareho kami ng nararamdaman. Sinubukan kong alisin ang kamay sa braso ko, pero mas lalo niya lang iyong hinigpitan. Wala na rin akong nagawa ng sapilitan niya akong pihitin paharap. Pagkuway mahigpit na niyakap. Kaagad na tumama ang mukha ko sa malapad niyang dibdib. Hindi ko alam, pero feeling ko, biglang gumaan ang pakiramdam ko nang maamoy siya at maramdaman ang init ng katawan niya. Let me be your comforter, Hope. Buong suyong bulong niya bago pinatakan ng halik ang ulo ko. Mali na naman itong ginagawa niya, pero bakit hindi ko siya magawang itulak? Bakit mas gusto kong magkasala? Mayakap lang siya. Nayakap kong sarili. Bagot kong pinunood ng mga taong nagtatakbuhan para maghanap ng masisilungan. Sa lakas ng ulan, halos magdilim na ang buong paligid. Katatapos ko lang mamalengke, namili ako ng mga gamit ko sa bahay. Kasalukuyan akong nagpapahinga dito sa waiting shed.
nag-aabang na rin ng masasakyan. Ilang linggo na rin ang nakalipas mula nang umalis ako sa poder ni Tyler. Wala na rin naman siyang nagawa, pero yun nga lang, ang kulit niya. Palagi ko kasi siyang naaabutan na nakatambay sa labas ng apartment na tinutuluyan ko. Hope? Ramdam ko ang mabilis na pagkabog ng dibdib ko. Kasunod nun ang biglang paghigpit ng kapit ko sa mga dala ko. Hope! Sa pangalawang beses na narinig ko ang boses na yon, mas lalong lumakas ang kabang nararamdaman ko. Hindi ko siya magawang lingunin dahil natatakot ako. Ikaw nga, Hope! Tuluyan ang nanghina ang tuhod ko nang bumungad sa harap ko ang may edad na babae. Mukha siyang nangangayayat at tila ba ilang araw nang walang matinong tulog at palaging umiiyak. Hope, anak! Gulat na napasinghap ako nang sugurin niya ako ng mahigpit na yakap. Hindi ko na rin namalayan na nabitawan ko na pala ang mga hawak ko. Ote! Mula sa likod ni nanay na siyang nakayakap sa akin ngayon, nakita ko naman si Rafael na halatang nagulat din nang makita ako. Ang tagal ka naming hinanap, Hope. Garal-gal ang boses ni nanay. Ramdam ko rin ang pamamasa ng balikat ko. Senyales na umiiyak siya. Habang ako naman ay tulala pa rin sa mga nangyayari. Bakit nandito sila? Paano sila napadpad dito? At bakit umiiyak si nanay? Hindi ba siya galit? Ang daming tanong sa isip ko na lalong nagpasakit ng ulo ko. Nay? Lumapit sa amin si Raf habang pasimpleng natingin sa paligid. Oo nga pala, marami kaming nandito sa shed at hindi na nakapagtataka kung ngayon ay pinagtitinginan na kami. Kailangan nating mag-usap, anak. Saad muli ni nanay bago ako hinigit sa lugar na iyon. Diretso sa bahay ang uwi namin at buong biyahe ay tulala lang ako. Hindi pa rin makapaniwala na kasama ko ngayon si nanay. Hindi ako makapaniwala na hindi siya galit. Bakit ganun? Bakit bigla niya akong tinawag na anak? Hindi na ba siya galit? Tanggap niya na ba ako bilang anak niya? Mahal niya na rin ba ako? Sa isiping iyon, tuluyan na akong naiyak. Ramdam ko naman ang pagyakap ni nanay sa akin. Kumpleto ang mga kapatid ko sa bahay. Tila inaasahan talaga ang pagdating namin. Nang makita nga nila ako, isa-isa silang yumakap sa akin habang umiiyak. Ang stepfather ko naman, naghahanap ng maiinom. Alam na namin na nangyari sa'yo sa Spain, Hope. Maya-maya ay wika ni nanay nang kami na lang ang matira sa sala. Nahihiya naman akong nag-iwas ng tingin. Sorry po. Huwag, anak. Putol niya sa balak kong sabihin. Marahan niyang hiniwakan ang kamay ko. Ako ang dapat mag-sorry, anak. Sa lahat ng pagkukulang at kasalanan ko. Ang sama-sama kong magulang. Hindi mo ako deserve maging ina. Hindi ko man lang nalaman agad ang mga nangyayari sa Spain. Kung hindi pa pumunta dito si Mr. Juan para sabihin ang katotoong kalagayan mo. Napakunot noo ako nang marinig ang pangalang sinabi niya. Mr. Juan? Oo, anak. Ilang beses na rin kasi kita napapanaginipan. Hanggang isang araw nga, bigla siyang bumisita dito at nagpakilala bilang kaibigan mo. Sinabi niya sa akin lahat ng pinagdaanan mo sa Spain. Patawarin mo ko sa lahat ng sakit na pinadama ko sa iyo, anak. Patawad sa lahat ng mga pagkukulang ko. Pangako, babawi ako. Sa narinig, tila may malamig na bagay ang humaplos sa puso ko. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito. Ang mayakap at matawag na anak ni nanay. At sino ba ako para hindi siya patawarin? Oo, inaamin ko na dumating na ako sa punto na napagod na sa kanila. Pero hindi ko pala kaya. Sa huli, pipiliin ko pa rin umuwi sa yakap ng aking pamilya. Nang araw na iyon, ay hindi muna ako hinayaan ni nanay na umuwi sa tinutuluyan ko. Marami silang kwento at pakiramdam ko sa lahat ng kwento nila sa mga pangyayari. Kasama nila ako. Nakakatuwa ring marinig na hindi naman pala nasasayang ang pera na pinapadala ko sa kanila. Matataas ang grado ng mga kapatid ko. At si nanay, hindi nagsasawang humingi ng patawad. Nalaman ko rin na nagtulong sila ni Tyler para kasuhan ng dati kong amo sa Spain na nagtangka sa akin.
Ang hindi ko lang talaga maintindihan ay kung bakit yun ang naisipang gawin ni Tyler. Saka paano niya nahanap ang pamilya ko? Hindi ko naman kasi sinabi sa kanya kung saan kami nakatira. Kung sa bagay, mapera siya. Kaya niyang alamin ang lahat. 3 araw din akong naglagi sa amin bago ko naisipang bumalik sa apartment. Inabot pa ako ng gabi dahil na rin sa matinding traffic. Kasalukuyan akong naghahapunan nang makarinig ng katok. Kahit inaasahan ko nang si Tyler iyon, ay nagulat pa rin ako nang mapagbuksan siya ng pinto. Hope, pinigilan kong mapapikit nang masamyo ang napakabango niyang amoy. Seryoso ang mukha niya. Mukhang kagagaling niya lang sa opisina at dito na agad nagdiretso. Malamlam ang magandang berde ng mga mata. Kababakasan yun ng matinding pangungulila at lungkot. Tyler? Hindi ko maiwasang magmautal habang nakatingin sa kanya. Sinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko siya na-miss. Heto nga, at pinipigilan ko lang ang sarili kong yakapin siya. Bawal na kasi talaga. Ikakasal na siya at kasalanan itong nararamdaman ko. I miss you. Gulat akong napasinghap nang mabilis niyang tawirin ang pagitan namin. Agad na hinapit niya ang bewang ko, palapit sa kanya. Bago pa man ako makapag-react, ay nasakop niya na ang bibig ko. Nanlalaki ang matang hindi ako makapaniwala sa nagaganap ngayon. Totoo ba talaga to? Hinahalikan niya ako? At ang mas nakakagulat, sa halip na itulak ko siya palayo, namalayan ko na lang ang sarili kong unti-unting pumipikit habang tinutugon ang halik niya. Wala kaming pakialam kahit bukas ang pinto at maaaring may makakita sa amin. Dahil sa ginawa kong pagtugon, ay tila lalo siyang ginanahan. Hindi ko alam kung paano niya nagawang isara ang pinto nang hindi man lang humihiwalay sa labi ko. Hindi na rin ako umangal nang buhatin niya ako papunta sa kwarto. Mali ito, pero mas gusto ko munang magkamali ngayon. Gusto ko munang sundin ang utos ng puso ko. Kahit ngayon lang. Kapwa hinihingal na sabay kaming bumagsak sa kama. Tahimik at tila nagpapakiramdaman. Ngayon na lang din ako bumalik sa katinuan. Pero kahit wala na ang init na nararamdaman ko, wala akong makapang pagsisisi. Dahil masaya akong ginawa ko ang bagay na iyon sa lalaking mahal ko at nag-ahon sa akin sa matinding kalungkutan. Sorry kung pinangunahan kita. Hindi ko nalang maatin na makita kang nahihirapan. Wika niya matapos ang mahabang katahimikan. Alam kong ang tinutukoy niya ay ang pupunta niya sa bahay. Dapat pa ba ako magalit kung maganda naman ang kinalabasan? Nakangiti kong saad. Nahigpit pa rin ang hawak ko sa kumot. Kahit nakita niya ng lahat sa akin, nahihiya pa rin talaga ako. Kahit nga wala akong lakas ng loob tumayo para pumunta sa banyo at maligo. Pero may hiling lang sana ako, Tyler. Tumagilid ako ng higa paharap sa kanya. Pinakatitigan ko ang mukha niya. Ang mukhang hindi ko na dapat pang makita pagkatapos ng gabing ito. Tumagilid din siya paharap sa akin at tila hinihintay na lang ang sasabihin ko. Malaki ang utang ng loob ko sa'yo, Tyler. Pero sana, sa nangyari sa atin, nakabawi na ako. Kita ko ang pagsalubong ng kilay niya. Gusto kong hilingin na sana pagkatapos ng gabing to, huwag ka na magpakita pa sa akin. Parang gusto kong pasalamatan ng sarili ko dahil nasabi ko iyon ng hindi man lang nauutal. Hope? Please, Tyler. Ikakasal ka na. Ayaw kong makasakit ng kapwa ko babae. Mahal kita, oo. Pero mali ito. Sobrang mali. Kaya hanggat maaga pa, please lang lumayo ka na. Hindi, Hope. Mariin siyang umiling. Yes, Tyler. Kahit hirap kumilos, ay pinilit ko pa rin makabangon. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa kumot na nakabalot sa katawan ko. Mahal kita, Hope. Ano bang mali doon? Hindi ba sapat na dahilan yun para ipaglaban natin ang nararamdaman natin sa isa't isa? Natigilan ako sa tangkang pagbangon at hindi makapaniwalang nilingon siya. Wala pa rin magbabago. Ikakasal ka pa rin. Kahit ramdam ko naman ang pagmamahal niya, iba pa rin pala talaga kapag sinabi niya. Dapat ba akong matuwa? Handa akong itigil ang kasal. Tyler! Naiinis sa tinignan ko siya.
Hindi mo ba naiintindihan? Ayaw ko makapanakit ng kapwa ko babae. Tumigil ka na nga. Aalis na rin ako. Wala nang dahilan pa para manatili dito. Tuluyan na akong tumayo at nagtungo sa banyo. Doon ko inilabas ang mga luhang kanina ko papilit ng pinipigilang huwag lumabas. Nakaisang oras din siguro ako sa banyo. Paglabas ko ay wala na si Tyler. Malinis ang kama at tila walang bakas na may naganap doon kanina. Ipinilig ko ang ulo ko sa isiping iyon. Isa rin pala iyon sa dapat kong kalimutan. Bariin kong nasapo ang dibdib ko. Di ba dapat masaya ako at magaan ang pakiramdam dahil umalis na siya? Pero bakit kabaliktaran ang nararamdaman ko? Tyler's POV. Walang kwenta. Ganyan ko kung i-describe ang buhay ko. Sabi nila, kapag mayaman ka, masaya dahil magagawa mo lahat ng gusto mo. Pero hindi naman pala. Hindi kasi yun ang nararamdaman ko. Buong buhay ko, lumaki akong sunod-sunuran sa lahat ng utos. Walang kalayaan. Hanggang sa lumaki ako, sila pa rin ang nagpapatakbo ng buhay ko. Dumating pa sa punto na gusto nila akong ipakasal sa kinakapatid ko na si Princess. Alam kong matagal na rin may nararamdaman sa akin ang kinakapatid ko. Pero hindi kami pareho ng nararamdaman. Nang panahong yon, pakiramdam ko wala na talaga akong karapatang makalaya sa pamilyang mayroon ako. Kaya naisipan kong pumunta ng Spain. Doon ay pinili kong wakasan ang buhay ko, pero palaging nauudlot. Ang saya ko pa nga nung pag nakawan ako at bugbugin. That time, gusto ko na lang talagang mawala. Pero isang boses ang naging dahilan para lumaban ako. Biglang dumating si eksenang babaeng nagngangalang Hope. Hindi ko alam kung bakit tila ba bumagal ang lahat nang makita ko siya. Muli akong nagkaroon ng pag-asa. Yes, she's literally become my hope. Unang kita ko pa lang sa kanya, binigyan niya na kaagad ako ng pag-asa. Kaya ginawa akong lahat para bigyan din siya ng pag-asa. Hanggang sa tumagal na nakilala ko siya at nakasama. Doon ko mas napatunayang hindi lang pag-asa ang binigay niya sa akin, pati na rin pagmamahal. Pero kung kailan naman okay na sana ang lahat, bigla naman siyang dumistansya. Yun pala, nalaman niya na ikakasal na ako. Kung sana lang binigyan niya ako ng pagkakataon na maipaliwanag ang lahat. Sinasabi niyang mahal niya ako pero hindi niya ako magawang maipaglaban. Lasing ka na naman, Tyler. Naramdaman ko ang pagpasok niya sa silid ko. Nakita ko ring pinagpupulot niya ang mga nagkalat na bote ng alak. Pero hindi ko pinansin ang sinabing iyon ni Princess. Sa halip, binuksan ko pang isang bote ng alak at diretso iyong ininom. Hanggang kailan ka ba ganyan? Hanggang kailan mo papahirapan ang sarili mo, Tyler? Natigilan ako sa narinig. Doon ko pa lang siya naisipang tingnan. Katulad ko, she looks so wasted. Nangangayayat, kulang sa tulog at palaging umiiyak. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na hindi ko siya magagawang mahalin dahil hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Pero mapilit siya. Hanggang sa maisipan mong ipatigil ng kasal. Walang gana kong tugon. Siya naman ngayon ang natigilan. Nasa mga mata niya na naman ang sakit. Bakit? Ako ba hindi nasasaktan? Ayaw ko siyang masaktan, pero ayaw ko namang magsinungaling sa kanya. Hindi ko lang talaga kayang suklian ang nararamdaman niya. Kailan mo ba ako mamahalin? Muli, umiiyak na naman siya. Hindi ba siya napapagod magmakaawa sa akin? Tumayo ako at nilapitan siya. Mahal kita, pero hanggang kaibigan lang talaga. Dahil ba hindi ako si Hope? Mapait siyang ngumiti. Nanghihina akong tumango. Mahal na mahal mo ba talaga siya, Tyler? Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Gusto kong mabasa niya sa mga mata ko ang sagot. Malalim siyang bumuntong hininga. Pagkuway marahang tumango. Sorry kung palagi kong sinisiksik ang sarili ko sa'yo. Nagtubig ang mga mata niya hanggang sa tuluyan siyang mapaiyak. Mahal na mahal talaga kita, Tyler. Akala ko kasi magagawa mo rin akong mahalin. Princess. Shh. Pinunasan niya mga luha bago pilit nang ngumiti. Okay lang ako, Tyler. Gusto ko lang sabihin na malaya ka na. Ika-cancel ko ng kasal natin. Yun din ang dahilan kaya ako pumunta dito. Napasinghap ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko.
Wala kang dapat sabihin, Tyler. Ang gusto ko lang, maging masaya ka na. Ang hirap din kasi makita na nahihirapan ka. Inisang hakbang niya ang pagitan namin at niyakap ako. Mahal na mahal kita, Tyler. At kung ang palayain ka makakapagpasaya sa'yo, willing akong gawin yun ng paulit-ulit. Yun lang, at lumabas na siya ng silid. Naiwan naman akong halo-halong emosyon na nararamdaman. Hope's POV. Sabi nila, kapag daw may umaalis, may papalit. Pero pwede kayang hilingin na sana, kahit wala nang papalit. Huwag na lang sana siyang umalis. Ay, heto na naman ako. Bakit na naman ba ako nagmumukmok? Ilang araw ko na din tong ginagawa. Simula nang itulak ko palayo si Tyler. Kahit pagalitan ko pa ang sarili ko na wag siyang isipin, sadyang makulit ang puso ko. Palagi siyang namimiss. Sabi niya kasi mahal niya ako. Siyempre, umasa din naman ako na ipaglalaban niya ako. Pero mukhang umasa na naman ako sa wala. Malamang, busy na yun sa preparasyon ng kasal niya. Sinasaktan ko na naman ang sarili ko. Pagabog akong tumayo at sinarado ang bintana. Kasalukuyan kasi akong nakatambay dito sa silid ko. Sa halip na magmokmok, nahiga na lamang ako. Pipilitin ko na lang na makatulog. Pero ang bala kong pagtulog ay naudlot nang makarinig ako ng kumakanta sa labas. May nagigitara din. Teka, minangahara na ba? Pabalikwas akong bumangon. May kalayuan ang kapitbahay namin. Ang lakas naman ng boses ng kung sinong nanghaharana. Akma na akong babalik sa pagkakahiga nang marinig ng maayos ang boses. Pamilyar ito sa akin. Medyo malamig at ang sarap sa pakiramdam. Marahan akong pumikit upang damhin ang awitin. Paborito ko din kasi yon. Nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa ang tatlo kong kapatid na parehong mga nakangiti. Problema nyo? Nakairap kong tanong. Mantitrip na naman ang mga to. Sa halip na sumagot, nilapitan lang ako ni Rian at hinila patayo. May papakita kami sa'yo. Excited namang wika ni Rafael. Nangunguna pa siya sa paglabas ng silid. Ano na namang kalokohan na iisip nyo? Basta ate, relax ka lang. Saad naman ni Rian. Sa salas, naabutan ko rin si nanay. Nakaharutan si tatay. Pero hindi iyon na nakaagaw ng atensyon ko, kundi ang kumakanta pa rin. Na ngayon ay sigurado kung sa tapat ng iyon ang bahay namin. Mas lalo kasing naging malinaw ang boses noon. Anak? Natamis ang ngiting tawag sa akin ni nanay bago siya tumingin sa nakabukas na bintana. Dumako na rin ang tingin ko doon para lang matigilan. Mula kasi sa bintana, kitang-kita ko ang nakatayong si Tyler. May hawak na gitara habang kumakanta. Diretso din siyang nakatingin sa akin at nakangiti. Mariin akong napalunok. Sobrang lakas din ang kabog ng dibdib ko. Feeling ko, anumang oras ay lalabas doon ang puso ko. Ano ba kasing ginagawa niya? Baka may makakilala sa kanya. Hindi namin binubuksan ang pintuan kahit gustong-gusto namin. Dahil gusto namin na ikaw ang magbukas nun. Anang stepfather ko. Ni hindi ko naman magawang umimik. Ramdam ko rin ang tingin sa akin ng lahat. Tila hinihintay ang sunod kong gagawin. Piliin mo ang tibok ng puso mo. Piliin mo naman ngayon ang kaligayahan mo. Muli akong napalunok sa tinura ni nanay. Gusto ko sanang sabihin sa kanila na yun na nga, liligaya man ako, mali naman ang pwesto. Pero mas pinili kong pakalmahin ang sarili. Pumakbang ako palapit sa pinto at pinihit iyon pabukas. Sumulubong kagad sa akin ang malamig na hangin. Kasing lamig ng boses ng lalaking ngayon ay patuloy pa rin na kumakanta. Akma ko nang patitigilin si Tyler nang mapatingin ako sa babaeng nasa gilid niya. Gulat na tinitigan ko siya. Hindi ako maaaring magkamali. Siya si Princess, ang fiancé ni Tyler. Anong ginagawa niya rito? Bakit may hawak siyang bulaklak? She mouthed hi, habang matamis na nakangiti sa akin. Nahihiya namang tinanguan ko siya. Mas maganda pala siya sa personal. Mukhang anghel at mukha ring mabait. Tyler. Hi, nagustuhan mo ba? Tila nahihiyang tanong ni Tyler.
Natapos kumanta, tipid lang akong ngumiti. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, ayaw ko nang magpaligoy-ligoy pa. Pagod na rin kasi akong umasa. Hinarana ka at... Saglit siyang tumigil, saka tila nahihiyang nagkamot ng ulo. Napakatorpe, kakainis! Singit naman ni Princess. Hi Hope, ang ganda mo pala talaga. Ani Princess sa akin. Humakbang siya palapit. Hello. Nakakahiya. Anong ginagawa niya dito? At bakit niya ako kilala? Flowers for you. Nilibot pa namin lahat ng flower shop. Ito kasing si Tyler. Hindi alam kung anong ibibigay sa'yo. Aniya pa, sabay abot ng bulaklak sa akin. Naguguluhan namang tinanggap ko iyon. Hangad kong kasiyahan ninyong dalawa, Hope. Mahal na mahal ka ni Tyler. Ingatan mo sana siya para sa akin. Alam ko namang iingatan mo siya dahil mahal mo rin siya. Maluha-luhang wika ng babae. Binalingan si Tyler. Hoy, Torpe! Aalis na ako. Magsalita ka na dyan. At sana maging masaya na kayo. Salamat, Princess. Sagot ni Tyler kay Princess. Small things. Tsaka masyado ako maganda para maging kontrabida. Pagbibiro nito. Ngumiti pa siya sa akin bago umalis. Nang maiwan kaming dalawa, humakbang na siya palapit sa akin. Hope. Hindi ko na siya hinayaan pang makapagsalita. Kaagad ko na rin siyang nilapitan at mabilis na hinalikan. Naguguluhan ako, pero isa lang ang alam ko. Mahal niya ako at mahal ko rin siya. At ngayon ay pwede ko na siyang ipaglaban ng walang nasasaktan. I love you, Tyler. Saad ko sa pagitan ng halik. Mas mahal kita, Hope. Thank you for giving me hope. At bago pa man kung saan mauwi ang halikan namin, narinig na namin ang palakpakan ni nanay na nagsisiksikan sa pintuan. Kung noon, tinatanong ko si God kung bakit ba niya ako hinayaang mabuhay, kung panay sakit at paghihirap lang ang ipaparanas niya sa akin. Ngayon, alam ko na ang sagot. Hinayaan niya akong maramdaman at maranasan yun para mas maging matatag at mahanap ang daan papunta sa lalaking magbibigay sa akin ng lubos na ligaya. Kaya ngayon, hindi na yata ako mapapagod magpasalamat sa Panginoon dahil sobra-sobrang blessing na itong natatanggap ko mula sa Kanya. Kaya sa lahat ng nasasaktan at nahihirapan dyan, tiwala lang, may plano ang Panginoon. Never lose hope. Bagkus, ibigay natin ng pag-asa sa kamay ng may likha. Wakas. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.